Alam mo, habang binabasa ko tong mga material na pinadala mo, isa lang talaga ang pumasok sa isip ko. Game changer. Oo. Parang lahat ng alam natin o yung akala nating alam tungkol sa global missions ay, binabaligtad. Tinatapon sa ere. Oo, at sa gitna ng lahat ng yan, may isang konsepto na paulit-ulit na lumalabas. Missionary Intelligence o MQ. MQ, oo. Aminin ko, bago to sa pandinig ko, kaya sabay nating himayin kung ano ba talaga to at ba't ito daw ang susi. Game changer talaga. At angkop yung pakiramdam mo na parang tinatapon sa ere ang lahat. Di ba? Isipin mo na lang yung mga lumang mapa. Yung ginagamit ng mga explorers dati. Okay. For generations, yun ang sandigan nila. Pero paano kung isang araw, magising ka na lang at malaman mong, nagbago na pala yung itsura ng mga kontinente. Wow. Okay. Yung dating North Pole, nasa ibang lugar na niya. Ganon ang nangyayari ngayon. Yung mga strategiya, yung mga mapa sa mission, for decades, binuo yan para sa isang mundong mas simple. Mas predictable. Oo. Ngayon, iba na ang laro. Ang sentro ng Kristyanismo lumipat na sa Global South. Yung mga communities nabubuyo na online. So itong Missionary Intelligence or MQ, ito yung bagong ways, ganun ba? Magandang analogy yan, pero parang higit pa sa Waze. Okay. Kasi ang Waze, sinasabi sa iyo kung nasaan ka at kung saan ka pupunta based sa existing roads, di ba? Tama. Ang MQ, hindi lang yun. Ito yung kakayahang makita kung saan palang ginagawa yung mga bagong kalsada o kung saan posibleng magkaroon ng landslide. So may foresight. Eksakto. Hindi ito bolang kristal. Sabi nga sa sources mo, ito ay anticipatory wisdom. Anticipatory wisdom. Yun. Yung karunungan na nakakabasa ng mga senyales, ng mga pattern para makatugon ka ng may plano. Hindi yung laging natataranta at reaksyon na lang ng reaksyon. Okay, anticipatory wisdom. Magandang pakinggan, pero baka isipin ng iba, parang pang CEO lang yan ng malaking kumpanya. Oo, totoo. Para sa isang ordinaryong pastor o miyembro ng simbahan na nakikinig sa'yo, anong itsura niyan sa Lunes ng umaga? Paano mo ina-anticipate ang future kung abala ka sa mga problema ng present? Magandang tanong yan at dyan papasok yung mga specifics na nasa material mo. Ang unang-unang kailangang intindihan yung pagbabago mismo ng mapa. Sige, simulan natin dyan. Isa sa mga pinakamalakas na konsepto dito ay polycentric Christianity. Dati, ang kwento ng misyon, one-way street lang. Oo. Mula sa kanluran, America o Europe, papunta sa rest of the world. Based sa mga binasa natin, tapos na ang kwentong yan. Completely obsolete, tapos na. Ang daloy ngayon, sabi nga sa source, ay mula sa lahat ng dako patungo sa lahat ng dako. Wow! Ang sentro ng enerhiya, ng sigla ng pananampalataya, wala na sa kanluran. Nasa Global South na. Africa, Asia... Latin America. At hindi lang to teorya. Ang mga material mo puno ng mga totoong halimbawa. Sige nga. May mga misyonerong Nigerian na nagpa-plant ng mga simbahan, nag-iibanghelyo sa mga post-Christian cities sa Europe. Grabe yun. May mga simbahang Brazilian na sobrang laki ng ginagastos para magpadala ng misyonaryo sa Japan. At syempre tayong mga Pilipino, di ba? Oo naman. Nagkalat sa buong Middle East, hindi lang bilang manggagawa, kundi bilang mga asin at ilaw. So, baliktad na talaga. Yung mga dating tinatawag na mission fields, sila na ngayon yung nagpapadala ng mga misyonero. Yun na. Ang dating estudyante, teacher na, anong epekto nito sa mga dating teacher, yung mga traditional sending center sa kanluran? Sigurado may tension dyan. Ay, sobrang laking tensyon. At dito na kailangan yung isang specific na klase ng MQ, yung tinatawag na Global Partnership MQ. Okay, partnership. Ang challenge dito, kailangan ng matinding humility, kailangan mong bitawan yung control, Yan ang mahirap, at maging matalino sa pag-navigate ng power dynamics. Kasi aminin natin, madalas, dala pa rin ng Western groups yung pera, di ba? Oo, yun yung realidad. Pero hindi ibig sabihin sila na rin ang may dala ng lahat ng wisdom. Ang partnership ngayon ay hindi na pwedeng senior partner, junior partner. Dapat pantay na. Dapat. Madaling sabihin pero napakahirap gawin yan sa practice, lalo na kung sanay kang ikaw yung laging bida sa kwento. Totoo. May isang kwento sa mga tala mo na perfect example nito.
Ano yon? Isang respetabong leader mula sa kanluran, nagbunta sa East Africa para mag-train ng mga pastor. Sa isip niya, I'm here to teach. Dala niya yung buong curriculum niya. Lahat, yung mga PowerPoint presentation niya, kumpleto. Pero sa loob lang ng ilang araw, habang nakikinig siya sa kwento ng mga pastor doon, Anong nangyari? mga kwento ng pag-uusig, ng paglilingkod sa gitna ng kahirapan, mga himala na nakikita nila araw-araw, bigla siyang natawan. Wow! Sabi niya, sino ba ako para turuan sila? Mas malalim ang karanasan nila sa Diyos kaysa sa akin. Grabe yon. Nakaka-humble yung ganyang experience, no? Ibig sabihin ng pinakamalaking hadlang pala minsan, hindi yung kakulangan ng resources, Hindi. kundi yung assumption na tayo ang may dala ng lahat ng sagot. Eksakto. Doon sa kwentong yun, nagbago ang lahat. Yung training, naging mutual learning. Ah, hindi na one way. Hindi na. Nagbahagi siya ng kaalaman niya sa theology, pero mas marami siyang natutunan tungkol sa pananampalataya. Ang dating teacher ay naging student din. Yun ang itsura ng Global Partnership MQ in action. At yung pagiging student na yan, hindi lang siguro sa pakipag-usap sa ibang kultura, no? Based sa mga tala mo, kailangan din nating maging student sa isang parang bagong mundo? Ang digital world. Oo, sinasabi dito na ito na raw ang bagong mission field, ang bagong lugar kung nasaan ng mga tao. Oo, at ito ang ikalawang malaking shift. Kung ang una ay geographical, ito namang existential. Existential, okay. Ang digital world, social media, virtual communities, online gaming, inihahalin tulad yan sa sources mo sa Areopagus. Yung sa Athens, kung saan nang aral si Paul. Yun nga, yun yung marketplace of ideas noong panahon niya. Ngayon, ang marketplace of ideas ang lugar kung saan hinuhubog ang identity, ang community, at yung spiritual na paghahanap. Nasa online na lahat. Nasa online. At ang nakakagulat na sinasabi sa material, para sa maraming tao ngayon, lalo na sa mga bata, yung unang encounter nila sa Ebanghelyo ay hindi sa loob ng simbahan. Hindi na? Online, sa isang YouTube video, isang TikTok post o isang online forum. Tama. Bago pa man sila maglakas loob na kumasok sa isang pisikal na gusali, nag-research na muna sila online. Nag-background check na. Oo. Nakilala na nila yung pastor sa YouTube channel niya. Nakita na nila yung community sa Facebook group. Ang digital presence ay hindi na optional extra. Ito na yung bagong church foyer. Teka, parang napakagandang pakinggan yan, di ba? Abot mo ang buong mundo mula sa computer mo lang. Pero sa mga material mo may mga binabanggit ditong malalaking red flags. Ah, oo. Ano yung mga ethical na bitag na hindi nakikita ng marami sa sobrang excitement nila sa teknolohiya? Dito nagiging komplikado at napakahalaga ng usapan. At dito kailangan yung digital and technological MQ. So hindi lang basta galing sa tech. Ito'y tungkol sa ethical at teleological na karunungan. Unang tanong, paano ka nagiging totoo at present sa isang disembodied space? Walang katawan. Oo, walang physical na katawan. Ang dali magtago sa likod ng profile picture, di ba? At ang dali rin mag-project ng isang perfect, curated na buhay Kristiyano na hindi naman totoo. Sakto. Pangalawang bitag, yung tinatawag na shallow formation. Mababaw na paghubog. Tentasyon ay gumawa ng content na mababaw lang. Parang puro inspirational quotes na lang. Ganun nga, feel-good verses na hindi naman talaga humahamon sa mga tao para sa malalim na pagbabago. Ang discipleship nagiging performance. At may isa pang mas malalim na issue na binanggit dito, yung konsepto ng digital colonialism. Medyo mabigat pakinggan. Paki-unpack nga yan. Mabigat talaga yan. Isipin mo, karamihan ng malalaking Christian apps, discipleship content, online seminary courses, yung mga influencers na may milyong-milyong followers, saan galing? Karamihan sa Amerika o Europe. Tama. Magandang intensyon, syempre. Pero ang epekto, minsan, napapatungan nito ang local theology. Ah, okay. Para nitong sinasabi na ito ang tamang paraan para maging Kristiyano, na baka hindi naman akma sa konteksto sa, sabihin nating, Southeast Asia o Africa.
So parang kahit good intentions, ang nangyayari ay cultural imposition through technology. Yun mismo. Napapatahimik yung mga boses mula sa Global South na mas nakakaalam ng kanilang konteksto. Yun mismo. Kaya ang Digital MQ ay hindi lang tungkol sa how to use tech. Ang mas malalim na tanong ay, how should we use tech? May moral na aspeto. Oo, nangangailangan ito ng moral na kalinawan, ng pag-iingat sa dignidad ng mga tao, ang bawat click, bawat post, may kaakibat na ethical na responsibilidad. Okay, so ang gulo na, polycentric na, digital pa, at puno ng mga ethical na butas. Oo. Parang ang dali malunod sa lahat ng pagbabago. So, paano ka maghahanda? Malinaw sa sources na kung reaktibo ka lang, kung hihintayin mong sumabog yung problema bago ka kumilos, talo ka na. At dyan na pumapasok ang pinaka-proactive na aspeto ng MQ, ang Strategic and Futures-Oriented MQ. Futures-oriented. Kung ang Global Partnership MQ ay tungkol sa saan at sino, at ang Digital MQ ay tungkol sa paano, itong pangatlo ay tungkol sa ilan at paano maghanda. Okay. Hindi ito panghuhula, ito ay paghahanda. Parang kapitan ng barko. Hindi lang siya tumitingin sa mga alon sa harap niya, tinitingnan din niya yung weather charts, di ba? Pinag-aaralan niya yung mga posibleng mangyari. Nag-iisip ng iba't ibang ruta kung sakaling magkaroon ng bagyo. Parang ang corporate pakinggan yan. Scenario planning, trend analysis. Meron ba tayong makikitang ganitong mindset sa Biblia o bago lang talaga to? Magandang isipin na bago, pero sa totoo lang, ugat na ugat to sa kasulatan. Ang pinakaklasiko na halimbawa na nasa sources mo ay si Jose sa Ehipto. Sa Genesis. Oo, sa Genesis 41. Nang ipaliwalag niya yung pananginip ng paraon, 7 taon ng kasaganaan, tapos 7 taon ng tagutom, anong ginawa niya? Hindi siya nag-relax lang. Hindi siya nagsabi na, okay, enjoy muna natin yung 7 years of plenty, tapos bahala na. Hindi. Gumawa siya ng plano, nag-ipon siya. Eksakto. Nag-ipon siya nung panahon ng kasaganaan para may makain sila sa panahon ng kagipitan. Yun ay perfectong halimbawa ng anticipatory wisdom. Nakita niya ang future at kumilo siya sa present. Yun. Ganon din yung isang hindi masyadong kilalang grupo sa 1 Chronicles 12, yung mga anok ni Isakar. Oo, nabasa ko yan. Sila yung pinuri dahil ano nga yun? Dahil naunawaan nila ang mga panahon at alam kung ano ang dapat gawin ng Israel. Yun. Pansinin mo yung dalawang bahagi. Hindi lang sila may understanding. Alam din nila what to do. Oo, ang kanilang kaalaman ay hindi lang para sa trivia, ito ay humantong sa tamang aksyon sa tamang panahon. Yun ang esensya ng Strategic and Futures-Oriented MQ. Okay, gets ko na yung konsepto. Pero paano to isa sa buhay ng hindi, alam mo na, Prime Minister of Egypt or leader ng isang tribu? Oo nga. Paano to magiging practical para sa'yo na nakikinig sa amin ngayon? Ang practical na resulta nito para sa isang individual man o isang organisasyon ay ang pagbuo ng tinatawag sa material mo na MQ Future Readiness Plan. Medyo mahaba pakinggan. Oo, pero huwag kang matakot sa pangalan. Hindi ito isang komplikadong 50-page document. Isa itong simpleng balangkas para suriin ang sarili. Parang checklist. Parang ganon. Pwede kang magtanong, sa aming team, gaano kami ka-aware sa pagbabago ng mapa ng Kristyanismo? Sa aming digital strategy, ethical ba kami o nakikisakay lang sa uso? Naglalaan ba kami ng oras para pag-usapan ng mga posibleng mangyari sa susunod na 5 to 10 years o puro firefighting lang kami? So para siyang regular check-up. Tinitingnan mo yung kalusugan mo sa iba't ibang aspekto ng MQ para makagawa ka ng mga intentional na hakbang. Yun na nga. Hindi yung kapag may sakit na, saka ka palang maghanap ng gamot. Tama. Ito yung paglipat mula sa pagiging reaktibo tungo sa pagiging mapanuri, handa, at matalino. Wow! Ang klaro sa akin after ng usapang ito, base sa mga material mo, ay hindi na pwedeng business as usual. Hindi na talaga. Hindi na ito nakasentro sa kanluran, nangyayari na ito ng malaki sa digital na espasyo, at higit sa lahat, nangangailangan ito ng isang bagong uri ng karunungan, itong Missionary Intelligence o MQ. Hindi lang pala ito isang buzzword. Hindi lang. Ito ay isang mahalagang kakayahan para manatiling tapat at epektibo.
At bilang pangwakas na pagninilay para sa iyo, iiwan ko ang isang malalim na tanong na hinango mismo sa mga tala mo. Isang tanong na medyo nakakakaba pero kailangan. Sige, ano yon? Ito yung tanong. Kung ang estratehiya ng misyon ay bubuuin sa unang pagkakataon ngayong araw na ito, na malaya sa lahat ng minana nating modelo, Okay, from scratch? from scratch, malaya sa lahat ng tradisyon at sa lahat ng mga palagay na hindi natin kailanman kinwestiyon. Ano kaya ang itsura nito? Wow! Mga leader ang kakailanganin nito? Anong mga uri ng partnership ang magiging mahalaga? At ito ang pinakamahalaga. Ano ang maaaring tahimik na mawala? Anong mga oportunidad ang masasayang kung ang mga tanong na ito ay hindi kailanman itatanong?